po sa inyo lahat. Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 1, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is about knowing the Trinity. So specifically, ang topic po natin for today is the Trinity and love. Now, ang ating talata po ay nanggagaling sa Ephesians chapter 3 verses 16 and 17. Sabi po rito, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Sa Tagalog po, hindi nga dalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan, na may manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalita. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ngayon naman po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking matutunan base sa talata natin. Una po, the Trinity is a fellowship of love. Yung Diyos po natin, hindi katulad ng ibang Diyos, mayroon kasi mga tatawag na monotheism na naniniwala sa isang Diyos na may isang persona. So, how can you love? Because love requires two persona, two people. And sa atin po, there is love because the Trinity, mayroong tatlong persona na mayroong pag-ibig. Also, the Trinity extends love to the church. Yung Trinity, ina-extend po ang love kung paano nagmamahalan na members among the Trinity. Gusto niya rin magkaroon ng same love sa church, sa people of God. And lastly po is the Trinity desires love to be our foundation. Dalangin po ng the Trinity na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng ating gawain. Kaya naman po para sa ating application, una po, love one another. Ngayon na nalalaman na natin na lahat ng member ng the Trinity ay nagmamahalan. Dapat ngayon din tayo, matuto tayong mahalin ng isa't isa despite the fact na tayong mga tao ay hindi ka mahal-mahal kasi kahit nagkaroon tayo, mahal tayo ng Diyos. So let's love one another. Also prove our fellowship with God. So paano nga ba natin ito mapiprove? Dapat tayo ay marunong umibig. Dahil ang isang tao hindi marunong umibig, hindi sabihin wala siyang pinagpupugutan. Hindi niya alam na tayo ay minahal ng Diyos kahit na hindi tayo kamahal-mahal. And lastly is be rooted and established in God's love. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat we are driven by love. Tuto tayong magmahal. Dahil ang Diyos ay